Ayan. So, yeah. So, for our first topic, Yu Hakusho, Ghost Fighter. So, sa mga siguro, sa mga kaedad namin, I think si Mario Nismo, isa sa mga nagdala ng kabataan namin sa anime is Yu Yu Hakusho or Ghost Fighter dito. Ghost Fighter. So, sobrang tagal na nun, wala pang remake, wala pang remaster for the current, for yung sa anime na yun. Pero as of right daw, meron ng series, live action adaptation of the same name, Yu Yu Hakusho sa Netflix. The series is being held by Kazutaka Sakamoto, yung same executive producer behind Alice in Borderland, Naked Director, Ride or Die, Agretsuko Rikuma, Ed Caro, Devilman, Crybaby, and more. Tapos si Akira Mori, which has Zom 100, Alice in Borderlands, Assassination Classroom, live action, will serve as the producer of the project. And Ryo Sakaguchi is the special effects supervisor. Yung Netflix International Studios, Scanline VFX, is working on the visual effects. So currently, yung cast nila is si Takumi Kitamura as Yusuke or si Eugene, sa mga nakakilala sa Ghost Fighter. Si Takumi Kitamura, siya yung nag-play as Takemichi sa Tokyo Revengers, the live action. So, siya si Yusuke. Si Jun Shison as Kurama or Dennis. Kanata Hongo as Hie or Vincent. Shuhei Usugi as Kazuba Kuwabara or Alfred. So, yung release date nito is December 14 on Netflix. Are you guys excited to watch a live action adaptation, a Netflix live action adaptation of Yu Yu Hakusho or Ghost Fighter? Sige, Shell, go ahead. Ay, nagkatayan kami. Sige, Okay. Sa akin, since may idea ako dahil ang napanood ko lang dun sa mga nabanggit mo na is Alice in Borderland. So, okay naman yung pagkakaan nila. Excited ako kasi yun nga. Syempre, childhood memories talaga yung yung Ghost Fighter. So, medyo looking forward to it. Pero ayokong mag-expect muna ng something na parang ayoko mag-compare sa ibang lumabas na mga live action na anime at the moment para hindi masira din yung expectation or yung tuwa ko, parang ganun. Pero yun, looking forward to see this live adaptation. Kasi yun, ganda. Kasi sino ba yung pinakagusto ko sa Dennis. Ghost Fight? Jericho. Si Vincent. Di ba si Vincent? Si Alfred. Hindi, joke lang. Wow! Hindi, joke lang. Kakaiba ka talaga. Hindi, joke lang. Joke Isa kang natatangi. Natatangi ka talaga. Uy, pero di ba? Natapos nyo na ba yung anime? Okay. So, ako, sino ba? Kasi si Dennis, di ba dito sa Pilipinas, akala nila babae siya? Si Denise, yes. Oo. First few episodes, yes. Babae yung voice actor ng mga una, yes. No? Actually, kahit si Jeremiah, di ba? Yes, diba? yes. Oo. Si Jeremiah naman akala nila lalaki. Oo, tama. Tapos nag-move forward yung kwento, tapos nakita nila yung relationship nila yung Taguro. Sobrang babae pala siya. Diba? Actually, confusing yung arc na yun actually. Sabi, bigla naging babae yung kabataan ni Jeremiah, tapos Taguro, siniship kay Taguro. Like, what? Actually, di ba yun nga, confusing nga yung mga nag-voice actor dun. So, yun, titignan ko kung ano mangyayari dito sa live adaptation. Looking forward. So, sino nga ang favorite mo doon? Si Jericho? Hindi. Si Jeremiah. Sure. Yung matanda. Okay. Gets. Talakas Okay. kaya niya kasi siya yung nagturo kay Okay. Pero hindi. Okay. Yun. Okay. sabi ni Raid, Fushigi Yugi, the real OG. Oh no. Fushigi Yugi. Huwag tayo pumunta dyan. Huwag tayo pumunta dyan sa anime na yan. Fushigi Yugi, maraming mahaba yung usapan natin pag kayo anime. Papasok kami sa anime, haba. Pero ikaw, Sir Marion, saan mo una napanood na Ghost Fighter, Channel 13 o Channel 7? Batang-bata. Ayokong sabihin pa na is. Naabutan ko siyang konti sa Channel 13. Then, yes. Yan, Yes. Siguro tail end niya sa 13, tas 17 doon nagsimula. Nasimulan ko doon talaga yun. Yeah. Okay. So, medyo alam ko na yung So, anong feel mo dito sa live action adaptation? Yun ang tanong ano bang pulso? Ano bang pulso ng karamihan? Kasi, yung One Piece, di ba parang una pa lang, ginigisa na yan eh. Ito bang Ghost Fighter? Ano bang Di ako familiar. Yung Alice in Borderland, napanood ko siyang konti, season 1. Maganda naman, okay naman. As of right now, sa nakikita ko sa interwebs, mixed. Kasi,
yung quality naman kasi talaga ng live action adaptations ni Netflix is mixed din. May maganda, may hindi maganda. So, parang parang may mga nagsasabing, cash grab, ganito, ganyan. Hitting on nostalgia lang yan. Meron na bang nagsasabi na, baka maganda naman kasi siya. Na, yung mga nakuha naman dito mga gagawa is okay. So, mixed bag siya if check mo siya. Oo. Siguro ako sa suporta ko, papanoorin ko siguro to. Kasi yung One Piece na live action, hindi ko napanood dahil hindi ko napanood yung One Piece na anime. Sorry guys. I see. Papako ba ako Same tayo. Si Zero ang One Piece boy talaga yan. Oo. Kumpleto Ako dyan. Tapos inisang upuan yung Netflix na live action. Na live action. Ganun siya ka Ganun siya ka-dedicated. Inalat niya yung isang buong araw niya to watch the So sana maging successful din itong Ghost Fighter. Baka mabuhay yung anime, ganun magkaroon ng remaster, remake. Actually yun yun talaga inaabangan ko. Yung mga combat or yung labanan dati, gagawin nilang modern. Very interesting, kung paano siya magpi-play out. Yung Samurai X nga, iniisip. Out na ba yun? Nag-out na. Out na siya. Check na. Mukhang maganda naman daw ang feedback do mga nakakapanood. So, it looks good. So, nice. Hopefully, ako na ba kasi I'm cautiously optimistic para dito kasi Ghost Fighter medyo malalim yung sa akin yan yung mga unang anime talaga na napanood ko. So, hopefully maganda yung gawin nila para magigyan nyo, maraming manood ng anime, balikan nila yung anime. Sa summary, so this December 14 on Netflix, magkakaroon na ng live action adaptation ang manga ni Yoshihiro Togashi, which is Yu Yu Hakusho or better known in the Philippines as Ghost Fighter. Yan. Kayo ba guys, sino ba yung favorite character nyo sa anime na Ghost Fighter? Ako si Dennis din eh. Dennis. Ako din si Dennis talaga yun. Yung parang yung may past siya na sobrang OP niya, tapos bumalik siya sa parang level 1 sa human form. So parang okay nga. Tapos paborito ko siyang pato sa text. Di ba? Okay din text yan, di ba? Ghost Fighter. Oo. Solid yan, oo. Sa text alam ko na talaga kung sa mga new generation, yung text kasi, alam ko na. card yun na maliliit. Either ganito siya. Explain natin kasi baka may nanonood tayo ng mga hindi na nakakaalam doon. So, it's a card na mga nakalagay mga anime. Either ganyan siya kalalaki or mas maliit. Mga ganito, na pa-rectangle yung size. Wala akong sample dito. Technically, card lang talaga siya. Sayang lang talaga siya, guys. So, picture nung ano na ba, pag di ba hinahagis, paano ka nga bang malalalo dun? Wait lang, nakalimutan ko na din yung rules. Explain natin sa mga bago dyan. Ayan, so kunyari ito, tatlo kami nila sides ni Shell at saka ako. So, tatlo rin yung sa text eh. Kunyari, may pato ka dyan, tatlo. So, pag tinira mong ganun sa ere, tatlo yan, di ba? Pag bagsak sa lupa niyan, pag kunyari, nakataob kami ni sides, tas nakaharap si Shell, siya yung panalo. Oo nga pala. Ayun. So, yung taya niya, yun yung babayad mo, di ba? Tapos, tinatago mo pa minsan sa yan ng damit mo yun, ninaganyan ka sa damit mo. Kunyari marami kang text, taya ng sandaan, parang ganun. Pero wala ka naman talagang hawak. Wala ng taya. Nang babluff lang. Wala may scout. Tsaka may pektos. Alam na! May pektos yung mga paghagis, no? Kailangan may swag ka dyan pag titira mo. May tamang itcha yun. O tas yung iba pa may daya yung mga text nila. Text yung tawag dun, guys, doon sa mga cards, sa game cards na yun. Yung iba may daya yung mga text nila, either sobrang lambot, or, di ba, yung iba may fold, parang napepektos nga nila, yung tawag doon, pektos. Kung ngayon may mekos-mekos, dati may pektos-pektos. Pektos mo na yan. Pektos, no, nung panahon namin. Pag matagal ka tumira, no, pektos. Pektos. Ay, Diyos ko, Lord. Lumabas ang edad. Nagkaintindihan kami. So, basahin natin yung mga comments ko sa Twitch. Sabi ni Prince Bagus, Regad, tumagus ka. Yes, oo. Yes. Normal. Sa akin narinig ko yung Zone 100 at Assassination Classroom. Yung live action to, yung ginawa yung Kusada produce yata si Kazutaka Sakamoto, executive producer siya doon sa mga yun. So if nagustuhan niyo yun, baka may chance na magustuhan niyo rin to kasi siya rin yung gagawa.
Sana mala One Piece live action. Yun nga, diba? Parang yung nabanggit ko kanina, medyo mataas kasi yung ginawang ng One Piece eh. Diba? Maganda. Kasi ako napanood ko siya. So, yun nga. Napanood ko din yung Alice in Borderland. So, alam ko yung comparison. Parang ganun. Maganda din naman kasi yung Alice in Borderlands. Pero kasi, mas ginastosan talaga ng ng Netflix or mas maraming fans talaga yung One Piece. Kumbaga talagang in-effortan nila. I'm not sure lang kung gaano yung effort na binigay nila dito. So, kaya ngayon, ayokong mag-compare. Kaya di ba nabanggit ko kanina, I don't want to compare. Pero, I'm looking forward to see it nang ako mismo na mapanood to. At lapit na, December 14, ilang months na lang. So, yeah. Tapos si Taguro daw. Sabi ni Prince Magus 007. Yung favorite daw ni Shell. Oh. Si Alfred Balakas yun. Sabi ni Supreme Code Red 04. Ushigi Yugi, the real OG. Sabi ni X-Raid 22. Yes. Hindi ko talaga maintindihan kung para na palabas yun in prime time. Grabe, no? Wild. Hindi ko... Sobra talaga. Kahit ako din. Nung lumaki na lang ako, doon na-realize na, oh my God, ganito pala to. Feeling ko doon ako naging binata eh. Doon ako nagbinata eh. Sino ba to? Si Miyaka. Julie sa Channel 7 eh. Oo. Ang ganda ng concept din yung mga may tattoo sila, di ba? Feeling ko, nagtatattoo pa ako nun eh. Pina-memorize ko yun nun eh. Ako din. Pereka, pina-memorize ko. Yun ang paborito. Pati yung yung ganon, kung paano gagawin. Sabi ko dati yun eh. Laba! Flame of Rega. Patay tayo dyan. Sana mabuo yung Flame of Rega. Ang ganda rin nun. Natapos ba yun? Sa anime, hindi. Kasi yung manga niya, parang kung i-compare mo yung manga niya doon sa Flame of Rega, doon sa anime, technically parang kalahati pa lang ng manga yun na animate nila. Hindi nila sa natapos. Maganda yung kung gusto niyo basahin yung manga nun, maganda yung kwento niya sa dulo. Tapos, Ikaw ba, Sides? Sino pala yung character mo? Hindi mo nabanggit kanina. Vincent. Hindi, maangas kasi talaga siya eh. Yun ang yun ang emo boy eh. Yun ang original. Yung kabataan ko, medyo may pagka-emo pa ako nun. Tsaka maganda yung backstory ni Vincent. Kung aanuhin mo yung story niya talaga. Siya yung Itachi nung 90s. Diba? Parang gano'n, Comparable. Pwede siyang i-compare to Itachi. Lumabas ang edad. Sabi ni Prince Magus 007. Naalala daw ni X-Raid 22 Pog. Yan yung pagbayaba na text. Pagbayaba na text. Kinapalo. Oo, pagbayaba dyan. Pero pag nasa hood ka, tinetext din niya mga pogs eh. Ginagano din yan. Pagka mayaman-yaman ka na, yun ang pinantetext. May pato at padabla. May tupi. Oo, naalala ko yun. Yung ginaganyan, tinutupi-tupi pa yung yung ginaganyan pa yung text. Yun nga, di ba sabi ko, lumambot. Yung iba may pektos kasi sila sa pagpapalambot ng text nun. Tapos si X-Raid, sabi niya, si Papa Tabahome. Daku, tayo dyan. Tabahome. Sabi ni Leilani Jabulera 69. Sa Flame of Rega kayo, mga boys, co-opted din sa kalaban. Si Leilani. Yung tournament na natatalo si Ira. Naku, isa rin yan eh. Ay, siya. I remember that. Oo. Na-tone down nga yun from manga. Tone down na yun. Check mo yung manga. For historical purposes. Yes. I understand it. Para mapapreserve ko sa mga apo ko, ganun. Sabi ni Prince Magus, kinabisado ko pa yung pangalan ng mga dragon. Nadare Saiha, Homura, Setsuna, Madoka, Rui, Koku, Resid. Hello, Ma'am Shell daw, sabi ni Leilani. Hi! Yung first name na lang mahirap yung second name. Sabi, hello kay John Charlie. Sabi niya dito, may special appearance daw yata si Makenyu doon. Not sure kung totoo. Naku, manonood na si Shell man. Basta na dun si Makenyu. For sure. Matt. Sabi niya, ako laging si Vincent ang lagi kong pamato. Sabi niya. Sa text dati, umiikot ang buhay namin nung mga bata. Nako, lumabas din ang edad. Oo, lumabas din yung edad ni Kanike. Famicom at text ang mundo ng mga bata. Nako, lumabas talaga yung edad. Famicom? Ano yung Famicom? Family computer. Family computer. Yung pala yung shortcut nun. Sorry. Tapos, sinasabi pa nga ng nanay ko, ilalaga daw lagi yung text na. Natuloy ba? Lumabas talaga yung edad. Natuloy ba? Niluto ba talaga? Pero bakit sinasabi? Sa kanila
experience sa sinabi yun. Baka controlled yung addiction mo sa text. Ay, Sa amin medyo out of hand eh. Kaya sinasabing yung Kaysel, yung addiction niya, yung pambili ng cosmetics sa game. Grabe siya, hindi ako gano'n. Tapos, maganda manga ng Reka, sabi niya. Yes! O Flame of Reka. I agree. So, yeah. So, that's all for the topics that we have for today. If you have any topic suggestions, feel free to leave it in the comments. If you'd like to support us, you can follow, like, comment, subscribe, depending on which platform you are in. To join the discussion, anong ginagawa mo, Shell? To join the discussion. Interpretive dance. To join the discussion, we are available on Fridays or Saturdays in the Pinoy Neighbor Discord server where we do the live recording. If you'd like to be our guest, let us know so we can arrange it. And if you want shoutouts, just comment on the video. We'll give you a shoutout at the end of our segment. So, and again, I'd like to introduce our host. So first, besides a 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% geek, and we have Shell. Yes, Pearly Chell, your correspondent from Pinoy Gamer. Thank you so much po sa mga nanonood ng live namin na nandyan sa Twitch and sa Facebook, at sa mga nakikinig at nanonood din sa YouTube at sa Spotify. Thank you so much, guys. So, please do follow me on my social media platforms sa Facebook. Meron din ako sa YouTube at meron din sa Twitch. Just search for Pearly Chell. Ayun, pwede din po ninyong i-promote ang inyong mamaya, Sir Mario mismo. So, thank you guys. We appreciate you. Thank you for supporting us. Kulang ang spiel mo. Yun na, sabi ko nga, single, ready to mingle. Let's go. Yun. Okay. Thank you guys. And again, thank you for Sir Mario Dismo for being our guest for today. So, sir, outro, spiel, kung may social media ka na gusto sundan nila. Yes, basic lang Marinismo lang tayo sa lahat ng mga platforms dyan na meron kayo. And yun, thank you. Thank you. And alright, that's all. Salamat. Thank you. Sana nag-enjoy kayo. See you on Enjoy our kami. next podcast, guys. Bye. And